Sa video na ito, ihahandog ko sa inyo ang isang kwento ng misteryo at kababalaghan na bumabalot sa isang lumang bahay at ang mahiwagang balon sa likod nito. Ano nga ba ang koneksyon ng ating bida sa mga tunog na naririnig niya tuwing gabi? Sa pag-usisa niya sa balon, matutuklasan niya ang isang lihim na babago sa kanyang pagkatao. Samahan niyo ako at tuklasin natin kung paano niya haharapin ang katotohanang siya pala ay kalahating tao at kalahating nilalang mula sa balon. Nagising ako sa gitna ng gabi dahil sa tunog ng tawa ng bata. Para bang may naglalaro sa labas ng bahay kahit sobrang dilim at tahimik. Nakakakilabot kasi, parang nasa tabi ko lang yung tawa, 2:00 na ng madaling araw. Sino naman ang magpapagabi ng ganyang oras? Sumilip ako sa bintana, walang tao sa labas. Pero rinig ko pa rin yung tawa ng bata. Tapos may kumaluskos sa ilalim ng bintana. Parang may kumakaripas ng takbo palayo. Hindi na ako lumabas, hindi na rin ako natulog. Hindi na bago sa akin yung mga ganitong karanasan. Pero kahit ilang beses ko na itong naranasan, hindi ko pa rin maiwasang kabahan at magtaka kung ano ba talaga ang nandyan. Simula nang lumipat ako dito sa bahay ni Lola nung mamatay siya, ay lagi akong nakakarinig ng mga tunog sa labas. Minsan tawa ng bata, minsan naman ay yabag ng paa, minsan naman ay tunog ng mga hayop. Hindi ko alam kung sino o ano ang gumagawa ng mga tunog na yon. Pero sa tuwing naririnig ko yung mga tunog, lalo kong nararamdaman na may kinalaman dito ang balon sa likod ng bahay. Parang may humihila sa akin papunta doon. Si Lola ay may nakakatawang kwento tungkol sa balon. Sabi niya ay may maliit na nilalang na nakatira sa balon. Hindi niya alam kung anong klaseng nilalang iyon. Pero ang sabi niya ay may nakita siyang maliit na tao na umaakyat sa balon. Hindi niya ito nilapitan dahil baka raw siya ay saktan. Pero ang sabi niya ay nakikita niyang may dalang isda ang maliit na tao. Kaya ang hinala niya ay konektado ang balon sa isang ilog or dagat. At doon nangingisda yung maliit na tao. Sabi ni Lola ay huwag daw akong lalapit sa balon dahil baka raw may humatak sa akin papunta sa kung saan. Marami pang ibang kwento si Lola tungkol sa balon. Karamihan ay nakakatakot. Kaya naman ay hindi na ako lumalapit doon. Nung mamatay si Lola ay nagpatuloy yung mga tunog sa gabi. Tawa ng bata, yabag ng paa, tunog ng hayop. Lagi kong naaalala yung kwento ni Lola tungkol sa maliit na nilalang sa balon. Siguro ay may mga anak na ito at naglalaro sila sa paligid ng bahay. Siguro ay may mga binibisita itong mga kaibigan o kamag-anak. Siguro ay may mga alagang hayop ito na pinapasyal sa paligid ng bahay. Lahat ng iyon ay hula ko lang, kaya isang araw, kahit kinakabahan ako, nilakasan ko ang loob ko at hinarap yung balon. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko pero kailangan kong malaman. Sabi ko ay patawarin ako ng maliit na nilalang sa pag-iistorbo ko sa kanya. Nagdala ko ng mga alay, mga prutas, tinapay at iba pa. Sabi ko ay kung may nagawa man akong kasalanan ay sana ay patawarin ako. Sana ay tanggapin niya yung alay ko. At sana ay ipakita niya sa akin yung mga anak niya na naglalaro sa paligid ng bahay. Pero hindi ko nakita yung mga anak niya. Hindi rin tumigil yung mga tunog sa gabi. Kaya hinayaan ko na lang. Naisip ko na baka may ginagawa yung mga maliit na nilalang sa paligid ng bahay na may kinalaman sa kanilang buhay. At ako ang nakikialam sa kanila. Kaya hindi ko na sila pinapansin. Dumating yung panahon na naging tourist spot ang lugar namin dahil sa isang pelikula. Maraming turista ang pumunta sa amin, nagdadala ng ingay at kaguluhan. Naaawa ako sa mga maliit na nilalang. Iniisip ko kung paano sila naapektuhan ng ganitong gulo. Marami rin ang naghanap ng kakaibang karanasan. Marami ang nagpunta sa balon at sumigaw sa loob noon. Marami ang naglaglag ng mga bato at kung ano-ano pa. Hindi ko sila mapigilan dahil napakarami nila. Sabi ko na lang sa sarili ko, pasensya na lang yung maliit na nilalang.
Baka naman ay may koneksyon siya sa mundo ng tao at makakatakas siya sa mga nangiistorbo sa kanya. Isang gabi ay may bagyo at baha sa buong barangay. Nagising ako dahil sa malakas na kalabog sa labas ng bahay. Tapos ay may narinig akong boses na tumatawag sa pangalan ko. Lumabas ako at nakita ko yung isang batang lalaki na nakatayo sa ilalim ng ulan. Sabi niya ay may naghahanap sa akin sa balon. May naghahanap sa akin sa balon? Sino? Sino ang makakaisip na maghanap sa akin sa balon? Tumakbo ako papunta sa balon. Sumilip ako sa loob at sumigaw. May tumawag sa pangalan ko. Tapos ay may lumutang na maliit na tao. Hindi na siya katulad ng naalala ko. Ang naalala ko ay isang maliit na tao na may dalang isda, pero yung nakita ko ay isang maliit na tao na may mahahabang pangil at matutulis na mga kuko. Sabi niya ay ang tagal daw niyang hinintay na magkausap kami. Pero ang dami raw tao na nagpunta sa balon at nag-istorbo sa kanya. Kaya hindi siya makalabas. Nagalit siya sa akin. Sabi niya ay alam daw niyang ako ang may kasalanan sa lahat ng iyon. Dahil ako lang ang may koneksyon sa mundo ng tao. Hindi ko siya maintindihan. Ano ang ibig niyang sabihin na ako ang may koneksyon sa mundo ng tao? Sabi niya ay hindi ko raw ba alam na ako ay kalahating tao at kalahating maliit na nilalang na katulad niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko alam ang iisipin ko. Sabi niya ay hindi niya alam kung bakit tinago sa akin ng aking mga magulang ang katotohanan. Pero sa tingin niya ay may kinalaman doon ang lola ko. Dahil ang mga tao ay takot sa mga katulad niya. Nagpaalam siya na aalis na. Pero bago siya umalis ay sabi niya na kung gusto ko raw malaman ang katotohanan ay bumalik ako sa balon at tawagin ang mga magulang ko. Naiwan akong tulala at hindi makapaniwala. Ako ay kalahating tao at kalahating maliit na nilalang. Parang biglang bumaliktad ang mundo ko. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa sa nalaman ko. Ibig bang sabihin ay may kakayahan din akong maging maliit na tao? Ibig bang sabihin ay may kakayahan din akong maging katulad niya na may mahahabang pangil at matutulis na mga kuko? Kaya pala lagi kong naririnig yung mga tunog sa gabi. Dahil may koneksyon ako sa kanila. Dahil isa ako sa kanila. Siguro ay tama yung maliit na nilalang. Si Lola ang nagtatago sa akin ng katotohanan. Siguro ay gusto lang niya akong protektahan dahil alam niyang hindi ko matatanggap ang katotohanan. Pero ngayon ay alam ko na. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa nalaman ko. Pero sa ngayon, gagawa muna ako ng maliit na bahay para sa maliit na nilalang. Kailangan kong tanggapin kung sino ako at yakapin ang bagong bahagi ng buhay ko. Ngayon ay mag-isa na lang ako sa bahay na ito. Wala na si Lola, wala na rin yung maliit na nilalang. Pero siguro ay may mga kamag-anak pa ako na naglalaro sa paligid ng bahay dahil naririnig ko pa rin yung mga tunog sa gabi. Pero hindi na ako natatakot, hindi ko na rin sila pinapansin dahil alam ko na bahagi na sila ng buhay ko at bahagi na rin ako ng kanilang mundo. Nakakatakot isipin na minsan ang mga lihim ng pamilya ay may mas malalim na koneksyon sa ating pagkatao kaysa sa ating inaakala. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento natin ngayong gabi. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan, baka ang susunod na tawag sa dilim ay para sa iyo.